workers under Secretary Hans Kaptap joined. Okay, good day. Panuran lang natin itong news, no? Ang kinuha ng China Coast Guard ang rocket debris na na-recover nila sa Pag-asa Island ditong linggo, November 20. Matatanda ang itinanggi ito ng Chinese Embassy at sinabing friendly confrontation ang nangyari. Magpapadala na ng note verbal ang Pilipinas at China upang resolbahin ang magkakaibang mga pahayag sa insidente. Ito ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. base na rin sa naging rekomendasyon ni National Security Advisor Clarita Cardos. Ayon sa Pangulo, magkaiba ang naging ulat ng Philippine Navy at natanggap niya ang impormasyon mula sa panig ng China. Narito po at pakinggan natin ang naging pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Are we going to send a note verbal to China as recommended by Secretary Clarita Carlos? Yes, I think that's what we need to do because when it was first reported to me by the Chief of Staff, I asked him to immediately call the military attaché in the Chinese embassy and to get a report. And hindi nagtugma yung report ng Philippine Navy at saka yung report na galing sa China. Okay. So, yan ang trending na balita ngayon, ano? Yan ang trending na balita ngayon, yung pagkuha ng rocket debris ng China sa mga Philippine Navy crew. So, dalawa yung version kasi. Sabi ng China, yan ay kinuha nila ng in a friendly way, ano? Samantalang ang version naman ng mga Philippine Navy personnel is the opposite. Kinuha nila ito ng persahan, ano? Okay. So, yan. Sa narinig natin na news, yung rocket debris na yan ay nandito sa Philippine territory. Sa teritoryo ng Pilipinas. So, therefore, walang right na kunin yun ng mga Chino na pirsahan. But then for total, halimbawa, wala namang gamit yon, ibibigay din yan sa China as parang as a courtesy move, no? Ibibigay din yan. Total, wala naman na ganyan. Ngayon, the problem is yung pirsahan daw. Kaya sinabi na ni ating presidente na talagang tignan kung talagang may pirsahan na nangyari para makuha ng mga Chino yung object from the Philippine Navy personnel. Okay. So, yan ano. Now, in that case, actually, wala tayong, talagang mayroon tayong conflict with China. Although, one time, the president was interviewed, then he said that we do not have any conflict with China. Hindi ako nag-agree doon. We have a conflict. Ano yung mga hindi na natin elaborate further, no? Yung mga fishermen natin ay hinaharas ng Chinese Coast Guard. At ganun din kanilang Navy. So, yan ang nagpapakita na mayroon tayong conflict with the Chinese. In fact, as the report says, yung mga hinaharas
na Pilipino are within our sovereign territory. Yung territory ng Pilipinas, hindi yan dapat gawin ng mga Chino because it is not their territory. But of course, yung Nine Dash Line, according to them, na sila lang ang gumawa, yan ang nagpapakita na those territory are within their sovereign right, ano? Okay. Kaya talagang we have to accept it. We have a conflict with the Chinese government. Ngayon, I remember during election, before the election, ang sinabi ng ni President Marcos noon Jr. with regards to that issue ay ganito. Magkakaroon daw siya na ipurso nila yung bilateral talks with China. So ang ibig sabihin niyan bilateral, dalawa lang ang involved na party, the Philippine government at saka the Chinese government. Then sinabi niya na if I reinterpret it right, na siyempre being Asian, we are their friends, magkakaintindihan yung dalawang bansa, because we are neighbors, malapit ang China sa Pilipinas, yet yung malapit yung cultural, historical relation natin with China. So, no need for other parties. Okay. Pagkatapos previously, si President Duterte noon, sinabi niya doon sa Hague decision, yun sa UNCLOS, United Nations Convention of the Law of the Seas. Okay, so sabi niya, that is just a scrap of paper. Naging very close siya sa China. Sabi niya kay Xing, yung siya kaibigan niya, nagkakaintindihan sila ni President Duterte. Maraming mga plano na gagawin, yung mga developmental project. Yes, nagkaroon nga, marami tayong nautang sa kanila, pero siyempre babayaran din yan, Kaya ganon. So, ang punto natin is during the time of, during the administration of President Duterte, parang hindi natin ni-insist yung Hague decision. Sabi nga ni Juan, that is just a scrap of paper. Okay, so ang ibig sabihin niyan, parang baliwala yan, Okay. Kaya ngayon naman, tuloy-tuloy yung pagharas ng mga Chinese, even during the time of Duterte. Kaya lang, pero parang na-minimize, pero nandoon pa rin, So, sa isip natin, talagang ang Pilipinas, we have to make stand. We have to make firm at saka strong stand with regards to our
policy with China. Sa palagay ko, kahit na kaibigan natin sila, they will insist on taking that area from us. Okay. Kasi alam nila na talo tayo. Ano ba yung laging sinasabi ni President Duterte noon? Kaya parang, siyempre talagang takot siya. Sabagay, okay naman, mahirap naman i-compromise yung safety and security of the Filipino people. Naiintindihan natin yan. But then yung laging sinasabi, ay, wag natin awayin ang China dahil within, let's say, 7 minutes, yung mga rockets nila, yung may missiles nila, can reach Metro Manila. Okay. So, yun ang laging pan. Kaya, parang we are very soft with them. Another thing is that yung previous administration at saka yung promise noong nakaupo ngayon is that they have to go on with these bilateral talks. Okay. Ngayon, sa palagay ko, hindi mag-work ito at this time. Okay? Kasi ang China, dahil napakalaki rin ng kanilang population, they need the resources of that area, fisheries, mga gas. Kailangan nila yan. Kaya we cannot do otherwise. Ngayon, the best thing for me, so this is just on my personal opinion, we have to ally ourselves with some equally stronger countries. Makipagkuan tayo, makisali tayo sa kanila kasi I think that's the only way. Either makisali tayo sa kanila or ibigay na lang natin yung whatever territories that we have. Sa bagay, I agree ako doon kay President na we will not yield an inch of our territory. Okay, so that's good. But then, of course, dapat may backup. Kasi if you look at history, usually, yung mga mahihina ay sinasakop ng yung mga malalakas ay sinasakop yung mga mahihina, Yan, di ba? Kasi, siyempre, kayang-kaya. But then, mayroon din instances na yung mga mahihina nakikipag-alyansa sa mga iba pang bansa para bagamat mahina sila dahil marami sila, then magkaroon din ng magkakaroon sila ng ability to fight. Yan. Kaya importante din ang alliance. Okay? Kasi whether if we show off ourselves as weak, then the more they will be forced to take us. Ayan. Ngayon, pag medyo magpakita ka ng lakas, medyo medyo mag-iisip din sila. Ngayon,
Ah, ang isang daan nga para we can defend ourselves, dapat makipag-alyansa tayo. I-consider natin yung Philippine-US Mutual Defense Treaty na sinasabi nito na pag inatake yung isa, then the other one will go to the assistance of the one that is being attacked. So, ganun yan, ano? Ngayon, ang laging question noon, itong mga magagaling nating leaders, ay dapat hindi tayo makikwan dyan kasi hindi naman yan automatic. Pag-uusapan, sinalakay ka, then tatalakayin pa yan sa Kongreso ng Amerika. It takes time to decide whether the United States will defend the Philippines, no? So, siguro, tama din yung it's time to review. I-review yung alliance na yan. That's the longest existing alliance dito sa Asia, if I remember right. Philippine-US Defense Mutual Defense Treaty. Okay, yung mga ibang alliance, mayroon pa noon, SEATO, Southeast Asia Treaty Organization. Mayroon pa noon na mayroon tayong alliance with the US and Australia and so on. Pero sa palagay ko parang wala na yun, ano? Kaya yon. Ngayon, baguhin yung posture. Instead of going on with the bilateral talks, palitan natin, gawin natin yung multilateral talks. Okay. So, multilateral talks meaning to say that we will involve other countries. Kasi sa panahon nga ngayon, even before, talagang pag magpakita ka ng weakness, then talagang malamang ikaw ay pagsamantalaan. Okay? Okay, assuming na ganito, may talks ang China sa Pilipinas, mayroong bilateral talks. Sa palagay ninyo, mag-concede yung China? Sa palagay ko, hindi. Ang i-prioritize ng China, yung interest ng China. Wala naman tayong magagawa dahil halimbawa, sabi ni yung leader nila, kung kunin ninyo ito, we will go to war. Ano pang sasabihin mo being the leader? Sige, sa iyo na yan. Pero at least may chance yung may kasama ka. Okay, bilateral talks. Before, ang assessment ko, pag may mga military drills dito diyan sa West Philippine Sea, then wala doon ang Pilipinas, nandoon ang US, nandoon ang Australia, nandoon yung mga European countries. Bisa pati itong mga neighboring countries, nandoon sila. Pero wala ang Pilipinas. Why? Kasi ayaw ni Duterte na makapagbigay ng displeasure doon sa China. So, that's it. Well, as far as what the previous President Duterte has done, then okay, ganun na lang. Siguro nga, gusto na inilalayo tayo sa digmaan.
But kung talagang wala ng daan, then we have to stay firm. We have to stay strong. We have to ask assistance from other countries na gustong tumulong sa atin. Ngayon, yung South China Sea na yan, alam ko pag halimbawa, China will attack the Philippines, I think the other countries will get involved. Why? Kasi ayaw din na makuha yan ng mga other countries, just like the United States. Ayaw din nila na makuha yan. Kaya they will fight not for the sake of the Philippines, but for the sake of ano yung yung free, for the sake of free ocean navigation. Yan. It is their interest. Ngayon, alimbawa, magigirahin ang Pilipinas na hindi naman affected ang interest ng United States. Sa palagay ko, malaking posibilidad na hindi tayo tutulungan kahit na mayroon tayong mutual defense treaty. Kasi pag national interest na ang concern, kanya-kanya na yan. Okay? Kanya-kanya na yan. So, that's it. Uulitin ko yon. Kung ang digmaan sa West Philippine Sea ay mangyayari at walang interest dyan ang Estados Unidos, kahit na mayroon tayong mutual defense treaty, malaki ang posibilidad na hindi tayo tutulungan. Bagamat mayroon tayong mutual defense treaty. Ngunit, sa palagay ko, kahit na walang mutual defense treaty, at sinalakay tayo, mag-i-involve din ang United States dahil gusto niyang dipinsahan yung daan nila para for their importation at saka export, kasi dumadaan yung mga commercial goods nila. So ganun yon. Okay? Kaya the best thing, of course, we have to avoid war, but then simply we have to get prepared. Hindi tayo ay peace-loving people. Sa palagay ko, that's the best thing na dapat gawin ng lahat ng leaders to maintain peace. Ayaw natin ng digmaan. Kasi sa digmaan, nobody wins. Pati yung mga winners, loser din yan. Marami silang casualties and so on. So, we have to go on peace. Pero pag medyo inaabuso ka na, then you have to fight back. That's for self-preservation. Not just for people, but for the nation and for the whole world. Kaya, yan ang nakikita kong issue doon. Yung kunin yung kahit na wala namang halaga yun, kunin yung debris by force within the Philippine territory, that's foul. Kasi yan ay pag-yurak sa Philippine sovereignty. Ayan.
Anyway, as a friendly gesture, tulad ng sinabi ko, pwede naman ibalik yon. Pero wag nilang gawin na as if kayang-kaya ang mga Pilipino. So, that's it. Sana, instead of bilateral talks, punta tayo sa multilateral talks. Tignan natin yung the importance, the significance of alliance. But most of all, dapat i-avoid natin ang gera. So, muli, thank you. At sana, tulad ng sinasabi ko, please help us by subscribing. At saka i-like na rin, ano. Again, maraming salamat.